Mga kapuso, nakararanas ng masamang panahon ang Metro Manila at ilang karatig probinsya dahil sa bagyong Maymay at ng hinahatak nitong habagat. Dahil po dyan, nagsuspindi na ng panghapong klase ang ilang lugar. Shift muna sa alternative delivery mode ang kinder hanggang grade 12 sa public school sa Quezon City. Kabilang po dyan ang Child Development Centers at Alternative Learning System. Sa Navotas, kasama sa mga walang face-to-face classes ang public at private schools. Gayon din ang daycare, nursery at early childhood care development. Kabilang din ang ECCD sa walang face-to-face classes sa Taguig. Wala rin pong in-person classes ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Valenzuela at Caloocan. Kanselado rin ang pasok sa face-to-face o online man sa Marikina, Malabon, pati na rin sa Cainta, Rizal. Suspendido na rin po ang panghapon na face-to-face classes ng lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Taytay at sa San Mateo, Rizal. Dahil pa rin po yan sa masamang panahong hatid ng bagyong Maymay at ng habagat. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa karagdagang anunsyo ng class suspensions. Dahil suspendido na ang klase, ilang eskwelahan sa Metro Manila ang nagpauwi na rin po ng kanilang mga estudyante. Ramdam naman ang malakas na ulan hanggang sa Rizal. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, isang maulang umaga nga ang gumising sa atin ngayong araw, no? At sa partikular sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, diyan nga sa may Antipolo ay malakas na buhos ng ulan ang bumungad sa ilang mga motorista. May mga panahon pa nga at pagkakataon na nag-zero visibility sa lakas ng ulan. Dito naman sa may Quezon City kung saan may yellow heavy rainfall advisory ang Pag-asa, nag-anunsyo na ng face-to-face class suspension ang mga panghapong klase sa mga pampublikong paaralan. Bagamat sa ilang paaralan ay pinayagan ng makauwi ang mga estudyante basta't may susundong magulang. At para masigurong tuloy-tuloy ang pagkatuto ng mga mag-aaral, ipatutupad ang alternative delivery modes of learning. Samantala, nandito tayo ngayon sa may tanggapan ng Pag-asa kung saan binabantayan ang Tropical Storm Maymay na sa kasalukuyan ay namataan 170 kilometers west of Bacnotan, La Union at kumikilos westward. May lakas itong hangin na 65 kilometers per hour at bugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Anumang sandali, Connie, ay magsisimula na ang press con dito sa Pag-asa para sa mga pinakahuling ulat kaugnay ng mga binabantayang sama ng panahon. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Nakararanas na maulang panahon sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, dulot ng bagyong Maymay at ng nagdaang bagyong Luis. Binaha ang ilang kalsada sa San Fernando sa La Union. Ang ilang sasakyan itinulak na lamang dahil sa taas ng tubig. Sa bayan po ng Nagilian naman, nagmistulang ilog ang bahagi ng Barangay Gusing Sur. Inilikas ang mga alagang baboy para hindi malunod. Base sa monitoring ng provincial government, nakaranas din ng baha ang mga munisipalidad sa Bawang at sa may Santo Tomas. Halos 200 pamilya ang inilikas. Sa tala po ng 34 na barangay sa Bawang, Nagilian at San Fernando City ang nakaranas po ng power interruption. Binaha rin ang 14 na barangay sa Cabanatuan, Nueva Ecija. May iniulat na ang tubig ay abot leeg o kaya'y hita. Sa Barangay San Juan, ACCFA, libreng pinagagamit ng bangka ang mga apektadong residente. May naka-standby na dump truck para po sa posibleng paglikas ng mga binaha. Tumaas naman ang tubig sa Dipunga River sa gitna ng pag-uulan, kaya mahigpit itong binabantayan. Maraming lugar na nga po sa Luzon ang isinailalim sa babala dahil sa tropical storm Maymay. Base sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Ilocos Sur, northern at central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, southwestern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province at sa northwestern portion ng Benguet. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng La Union, the rest of Pangasinan, buong Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, buong Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao,
natitirang bahagi ng Benguet, buong Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija at sa northern at central portions ng Aurora. Namataan ng pag-asa ang bagyong Maymay, 185 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Taglay po nito ang lakas ng hangin na hanggang 65 kilometers per hour. Posibleng mag-landfall ang bagyo sa Ilocos Sur o kaya'y sa La Union mamayang hapon o gabi. Tsaka nito tatawirin ang northern at central Luzon hanggang bukas. Habang nangyayari po yan, inaasahan ang paghina ng bagyo. Bukod sa bagyong Maymay, nagpapaulan din ngayon sa ilang bahagi ng bansa ang hanging habagat. Apektado po nito ang Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. Patuloy namang lumalapit sa PAR ang bagyong may international name na Dolphin. Namataan po yan 1,765 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 155 kilometers per hour. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing bagyo na pumasok sa PAR pero sa mga susunod na araw, posibleng hatakin po nito at palakasin pa ang habagat.